Let me proceed with our topic. Tapos na po tayo doon sa adjusting entries, and now we are in the preparation of adjusted trial balance. Of course, adjustments muna bago yung adjusted trial balance. No? As I've shown doon sa worksheet, okay? Doon po sa worksheet ng locomotor, yung illustration na ginamit natin sa Microsoft Excel, okay? Yung balances po doon is hanggang unadjusted trial balance lang, no? So yung unadjusted trial balance, that is also same with the preliminary trial balance na tinatawag natin. Bakit po preliminary? Kasi wala pa pong adjustments, ano? So yun po, ano? Now we are Apo ma'am. Ano? Okay? So so let me illustrate once again. So Locomotor Company worksheet. This is for the year December 31, 2022. No? These are the amounts. No? Doon po sa binigay ko po sa inyo, hindi ko binigay kung debited or credited siya doon sa bahaghari. Nasasagutin nyo na ang deadline will be this coming Saturday. Okay? Actually, that will serve as your project. Yung worksheet po doon, yun po ang magiging project nyo. No? So, dapat makompleto nyo yung worksheet actually hanggang post-closing trial balance. Na i-illustrate ko po ngayon. Okay? So, now, doon sa illustration sa inyo, accounts lang and amounts lang ang nakalagay. And then, of course, you will have to know which accounts are debited and which accounts are credited. No? So, dapat kabisado nyo yung normal balances. No? Pag hindi nyo kabisado normal balances, possible na hindi po kayo magbabalance ito po dito pagdating sa totals. Okay? Now, okay, so I've given the accounts and also the amounts, no? So you will have to determine again which ones are debited and which ones are credited. Okay? So in this case, no, the Locomotor Company, binigay ko yung mga dapat i-adjust. Nandito, okay, yung mga adjusting entries na dapat i-prepare. Na-illustrate ko na yan, I believe, Now, paano po malalaman, ma'am? Katulad po nito, sa first adjustments. Insurance still unexpired amounting to 2,000 pesos. Okay? Ma'am, paano po malalaman? Ano pong method? Okay? Anong method ng adjusting entry ang ginawa ng company? Kasi para malaman ko kung ano yung AJE na gagawin, no? Adjusting journal entry na gagawin ko. Tingin ka po, of course, doon po sa preliminary trial balance na prepare. Okay? Tingnan mo, okay, yung account titles na ginamit. Okay? In this case, insurance still unexpired amounting to 2,000 pesos. Ang sabi niya, ang insurance daw na hindi pa nag-expire. So when we say unexpired, this means insurance unused or unconsumed. Ibig sabihin, that is the asset portion, no? So asset portion daw 2,000, okay? In this case, in-record niya 10,000. May record siya sa prepaid insurance na 10,000. Out of 10,000, prepaid insurance is an asset, right? Okay? Out of 10,000 daw, may natirang 2,000. Ibig sabihin, initially, galing po dito sa initial trial balance, sa initial, what do you call this, the preliminary trial balance, asset method po ang ginamit niya. Now, if asset method ang ginawa niya, and then may natira daw na 2,000, then we have to recognize the expense amount, no? So that is ang entry natin. Okay, kung i-recognize natin na expense at babawasan natin ang asset para may matira na 2,000, that is debit insurance expense and then credit prepaid insurance. Sana nagets po 'yon, So again, asset method ang ginamit kasi asset 'yun nandito eh. 'Di ba? So asset method ang ginamit. So debit insurance expense, bawasan mo yung asset na yon ng 8,000 kasi nga 2,000 lang ang natira. So, ang asset method ang ginamit dito. Second transaction. Now, supplies on hand, no, it's the second adjustment, no? Supplies on hand is 1,000 pesos daw ang sabi. Okay? Tingnan natin ulit sa trial balance. Ano ba ang ginamit na account? Merong supplies. The supplies account is an asset account. May supplies expense ba? Wala. Okay? Ibig sabihin, okay, the company uses the asset method. Di ba? Asset and expense. Prepayment pa rin yan eh. Di ba? So, para lumalabas under prepayment pa rin yan.
no? So, yung supplies, merong asset portion at merong expense portion yung supplies, okay? Now, debit, supplies expense ang magiging entry natin, and then credit supplies. Supplies expense is an expense, of course, no? That is a nominal account. And then credit supplies, 9,000. Bakit yan po? Natira daw out of dito sa 10,000 ito, may natira na 1,000. Ibig sabihin, 9,000 po ang nagagastos na po doon. Okay, gets ba? So, in this case, ang ginamit, again, is an asset method. Next, adjustment. Ang sabi, ang rent daw is 5,500 for December had not been recorded or paid, no? Hindi pa daw nababayaran ang renta for the month of December. December to, ha? Okay? For the month of December, hindi pa daw nare-record, hindi pa daw nababayaran. So, walang involved na cash po dyan. Well, pag adjusting entries, wala naman talagang involved na cash. Okay? So, that is debit, rent expense, credit, rent payable. Okay? So, ang sabi, hindi pa nare-record ang renta. No? Anong method ang ginamit? Okay? So, di ba ano to? Accrued expense to. Hindi ba? Okay? Accrued, di ba? Dalawa yon. Isang accrued expense at isang accrued revenue. Sa accrued expense, ang adjusting entry natin sa accrued expense is debit expense account, then credit payable account. Di ba? Kung ano yung payable na involved. Now, tingin po tayo doon sa trial balance kung ito ang given, the rent of 5,500 had not been recorded or paid. Rent. Okay, may prepaid rent ba dyan? Wala. Okay? Rent expense diretso. Di ba? Okay? Diretsong rent expense ang ginamit niya, may 20,000, may 20,000 pesos. Now, ang sabi niya, yung 5,500 daw, hindi pa nare-record. Ibig sabihin, wala pa yan dyan, hindi pa yan kasali. Hindi pa rin nababayaran. Kung hindi pa nababayaran, edi i-record mo yung accounts yung payable account, yung liability. So, that is debit rent expense, 5,500, and then credit rent payable. Okay po? Now, okay, next, bad debts. Now, sinabi na po dito yung percentage ng bad debts, no? That is the provision for the uncollectible accounts. Now, bad debts expense is estimated to be 2% of accounts receivable. Eh, magkano ba yung accounts receivable na binigay sa trial balance? That is 50,000 pesos. So, i-multiply natin, ano? So, accounts receivable, that is 50,000 pesos. Times 0.02, that is 1,000 pesos. Okay? So, that is debit, bad debts expense, credit, allowance for bad debts. No? So, 1,000 pesos. Yun ang magiging entry natin, di ba? Yun naman ang adjusting entry natin. I-record yung bad debts. Okay? So, yan na po yung entry natin, ha? Next. Number 5, adjustment. The office equipment was acquired May 1 of the current year with estimated useful life of 4 years with salvage value of 5,000. Okay? So, syempre kapag ganyan ang given, parang isipin mo office equipment. O, tingin ka sa trial balance, office equipment, meron daw 30,000. Diba? Pero ang sabi, in-acquire daw siya ng May 1. Syempre, adjustments to. Ibig sabihin, ang nire-record po dito, adjusting entries. Di ba? So, now, in-acquire daw, binili nung May 1 ng current year. Anong year? 2021. Okay? Binili ng current year with estimated useful life of 4 years with salvage value of 5,000 pesos. Paano natin kinukompute ulit ang depreciation? Hindi ba? Kung magkano natin binili, 30,000, di ba? Magkano binili? Paano malalaman magkano binili, ma'am? Ayan, no? Kung magkano ni-record. Hindi ba? Okay, kasi nag-acquire ng office equipment, malamang ni-record niya ng 30,000. Di ba? So, that is, ito po yan. 30,000 minus, that is the cost, kung magkano mo binili, minus the salvage value, which is 5,000, magkano yan? 25,000. No? And then, what else? Pagkatapos mo i-minus yung salvage value, i-divide mo kung ilang taon ang estimated life niya. That is 4 years. Okay? 6 to 50 lalabas dyan. Yan na ba i-record mo depreciation? Hindi. Bakit? May po binili. May lang binili. Ibig sabihin, kung May lang binili, no? Yung 6 to 50 na yan, isang taon yan eh. Sa isang taon po yan na depreciation. Kung May yan binili, ibig sabihin, ang i-record mo lang dyan, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? 8 buwan lang po yan. May, June, July, August, September, October, November, December. 8 buwan lang po na depreciation ang i-recognize at i-record mo. Okay? So, paano pa i-compute yung 8 buwan? 6 to 50 multiplied by 8 months divided by 12.
Ano? Kung ilang buwan lang siya na-depreciate or nabawasan ng value, doon mo lang po siya i-record. Lumalabas, that is 4,167. Mahirap? Medyo. Pero kung i-analyze mo, medyo madali lang siya. Okay? Kung pakikinggan mo lang ito mga record ko, and then alam mo na kung paano sagutan yung bahaghari. Okay? So, that's it. Now, that is 4167, depreciation expense, office equipment, credit, accumulated depreciation, office equipment, that is 4,167. Okay? Next, sixth adjustment. The company used the income method of initial recording at advanced collections daw. The earned portion during the year is 40,000 pesos. Okay. Now, una nating alamin, di ba? Ito lang naman ang binigay ko. Di ba? Itong adjustments. Na? Ang sabi, income method daw ang ginamit. Tingin tayo sa trial balance, no? Yung preliminary. No? Siyempre, dapat tama yung ginawa niyo preliminary doon sa bagari kasi kayo rin ang gagawa nun eh. Okay, di ba? Eh dito, nakabigay na dito, nakalatag na. No? So, doon, dapat, ang ano lang naman doon, alam niyo yung normal balances, no? Para alam mo kung ano yung debit, kung ano yung credit. Okay? So, that's it. Now, debit, this is debit, service revenue, credit, unearned service revenue. Bakit ganyan po ang entry? No? Income method daw ang ginamit doon sa initial recording ng advance collection. Ang earned portion daw is 40,000. Advance collection, saan? Ano ba tinutukoy dito? Income method at liability method. Hindi ba? Ang tinutukoy lang naman dito is yung unearned revenue at yung service revenue. Di ba? So, tingnan po natin. No? Meron ba dito sa trial balance? Eh, di ba? Ito wag niyo muna pansinin ito, ha? Okay? Nanggaling yan dyan sa adjustments. Idinagdag yan. Di ba? Nandoon sa unang illustration. Okay? Idinadagdag yung mga yan kung wala dito. Di ba? Okay? So, dito po, sa trial balance na to, may ginamit na service revenue earned. Ano ibig sabihin? Service revenue earned, revenue method ang ginamit ng company. Wala naman liability sa taas. Di ba? Sunod-sunod yan, ang trial balance. Assets, liabilities, tapos capital, tapos withdrawal. In this case, wala rin withdrawal. And then revenue, and then expenses. Yan, di ba? Now, okay? So, ang sabi niya, 40 mil daw yung earned portion. Magkano ba ang naka-record doon? Service revenue is 60,000. Diba? Ang sabi niya, sa 60,000, 40,000 daw ang earned. Ibig sabihin, common sense, sa 60,000, kung 40,000 ang earned, 20,000 ang unearned. No? Kailangan nyo ba ng calculator doon? Hindi naman, di ba? So, 60,000 minus 40,000, yun yung unearned. Di ba? So, sabi niya, itong earned na to, na 60, hindi lahat yan earned. May portion dyan na unearned. No? I-recognize natin ngayon yung unearned. Bawasan natin ngayon yung service revenue. Diba? Na earned portion. Okay? So, lagyan natin ng T-account. Ang sabi, 60,000 ang unang ni-record initially. No? So, 60,000 ang unang ni-record initially. And then, 20,000 daw dyan ay 20,000 dyan should be unearned. Lumalabas ng 20,000, ikaw na to. Diba? Ito na to, ikaw na tong 20,000. Ito 60,000, given yan. Diba? So, lumalabas at the end of the year, no? Okay? At the end of the year, you should have at least 40,000 earned portion, no? Ng service revenue. Ito yung earned portion na sinasabi. Okay? Yan yung earned portion. 40,000 daw dapat ang matitira diyan. Gets ba? Okay? So, i-play niyo po, pwede niyo pong ibalik yung video ko, Okay? Para po, mas naiintindihan ninyo, no? Kung medyo mabilis, okay? Bagalan yung, di ba may option naman dyan para mapabagal, di ba? So, 60,000 minus 20,000, 40,000 yung earned daw. So, i-recognize natin ngayon yung liability. So, that is service revenue earned, 20,000, credit, unearned service revenue, 20,000. So, ibig sabihin, initially, ang company ay gumamit ng revenue account, no? Service revenue earned, 60,000. Ayun yun. Kaya, yung AJE at the end of the year, which is December 31. Diba? Okay, debit service revenue earned, 20,000. And then credit unearned service revenue, 20,000. No? So, I hope na-gets po yan, ha? Okay, now, nakalatag na po. Etong mga to, saan po nang galing yan, ma'am? Dinagdag yan. Kasi nga, di ba sabi ko, sa previous discussion, naalala nyo yung, tawag dito, yung illustration. Di ba may illustration nung, tawag dito,
ng locomotor, hindi ba? Doon sa illustration ng locomotor, idinagdag ko yung mga wala dito sa baba. Idinagdag, hindi ba? So, itong insurance expense na dito, dinagdag po yan. Ano ba ang wala? Yung insurance expense, dinagdag yan. Under ng adjustment, 8,000. Tapos yung supplies expense, okay, idinagdag yan kasi wala naman, supplies lang ang ginamit niya before. Ano? And then, ang rent payable, wala din, idinagdag din po yan. As well as bad debts and allowance for bad debts, no? Not unless meron na, ha? Okay? So, depreciation expense, idinagdag din po yan. Ang accumulated depreciation, meron na kasi. Diba? Okay? Then, unearned service revenue. Now, ilalagay mo siya doon sa tamang column kung saan yung adjustment mo mismo. No? Inilagay mo siya doon. Diba? Then, after that, no, nagawa mo na yung adjusted trial balance. Dapat, ang adjusted trial balance ay balance. Hindi ba? Kaya nga, trial balance yan eh. Ang trial balance ay palaging balanced. Okay po? Okay, walang trial balance na hindi balance eh. Ha? Okay? So, debit and credit, ito po ang total debit and credit. Now, assuming, tanggalin ko to ha. Tanggalin ko to, gagawin ko ulit para po sa inyo. Okay. Now, ano po ang pino-forward sa income statement? Of course, the nominal accounts lang. Hindi ba? Yung mga income statement accounts. Ano-ano po ba dyan ang nominal account? Siyempre, ito lang po yan, no? Service revenue. Enter. Okay? And then, what else? Itong salaries expense. Enter. Rent expense. Enter. And then, insurance expense. Okay? Basta, tandaan kapag gumagawa ka ng financial statement, ang basis mo will be the adjusted trial balance. Hindi ba? And then, what else? The supplies expense. Okay? And then, ang rent payable ba kasama? Hindi po yan kasama. Real po yan. Dito po yan sa balance sheet. Okay? Bad debts expense kasama ba? Kasama po yan, syempre. Allowance for bad debts, hindi yan kasama. Real accounts yan sa balance sheet po ang allowance for bad debts. Kasi, contra asset po yan, ha? Okay? What else? Depreciation expense is a real account also. And then, unearned service revenue is a real account. Meron pa ba? Okay. So, lumalabas, ang company has a credit balance of okay, so let me continue. Ano? So, again, lumalabas, merong credit balance sa income statement account ng 27,667. Back to rent units. Not yet po. Okay? So, merong credit balance na 27,667 para magbalance itong dalawa. So, ano ang ibig sabihin po noon, mga my dear? Now, is it a net income, the result of the operation? Is it a net income or a net loss? So, most probably, no, this is a net loss. Okay, bakit po net loss? Ay common sense, no? 40,000 lang ang service revenue mo. Tapos ang expenses mo umabot ng 67,667. So the result of operation is a net loss, not net income. Okay? Bakit po net loss? Again, lumamang ang expenses doon sa revenue po ng company. Okay? So, ibig sabihin, if the income statement in the worksheet has a credit balance doon sa kanyang total balances, ibig sabihin, the company incurs a net loss. Okay? Net loss po yan. No? So, i-close po natin yan at the end of the period. No? Bakit kailangan ng closure? In your relationship ba, bakit tayo nagka-closure? Ano? Para po malinaw. Para po to start anew. Diba? Para pag na-start ka ng next relationship. Diba? May closure, no? Payapa ka, malinis. Ganun din po dito sa accounting, no? Kailangan po natin ng closure. Kailangan natin ng closing entries, di ba? Now, okay? Again, this nominal accounts, the nominal accounts are the income statement accounts, di ba? Okay? The nominal accounts are the income statements. Sila po ang kino-close ng at the end of the year. Pagdating po dito sa balance sheet accounts, okay? Real accounts po yan. Hindi sila kino-close. Permanent accounts kasi yan. Kumbaga, pang permanent na yan. Fino-forward yan to the next accounting period, yung balances na lalabas dito. Gawin po natin ang balance sheet accounts. Ano ba ang mga balance sheet accounts, real accounts? Ito po yan, syempre ang cash. Ika-copy ko na lang ha. Accounts receivable and office equipment. What else? Okay. Ang basis po natin dito is the adjusted balance ha. Okay? Ayan. No? Pagdating dito sa accumulated depreciation, ayan po, kasama po yan, real accounts din po yan. And then, accounts payable, real accounts. Also,
Okay, mamaya na po tayo dyan sa, okay, isama po natin kasi balance sheet pa lang naman na pinaprepare natin. Kasama po yan. Ang service revenue, hindi po, Okay? So, those are the real accounts. Dito sa mga dinagdag natin, meron pa ba? Meron pa, that is the rent payable. Okay? Okay. Adjusted balance ng rent payable. What else? Okay? Allowance for bad debts. And then what else? The unearned, no? Depreciation, di kasama. Yung unearned kasama po dyan because unearned service revenue is a liability account. Lumalabas, merong 27,667. Ano para silang destiny, no? Equal sila. Ibig sabihin, itong dalawa na to, dapat equal yan palagi. Yung lumalabas, okay, dito po sa worksheet, ang difference dapat ng debit at ng credit ay dapat yung net income or net loss. Ibig sabihin, kapag net income yan, dapat dito yan, nandito yan sa kabila. Kapag net income yan, under ng, sa worksheet na tinutukoy ko dapat nandito yan sa debit. Pag net income. Gets ba? Sana naintindihan, ano mo yun, tipong tanong ko, sagot ko, Kasi syempre, this is a recorded video. Okay? Now, let us proceed with the next step of the accounting cycle. Okay? Balik ako doon sa PowerPoint, Okay? Dito po sa PowerPoint, makikita ninyo, isa-send ko rin po to. Nandito na po tayo sa step ito po yung dinidiscuss ko, Reversing entries will be discussed eventually, Okay? So now, sa closing entries, again, pag gumagawa po tayo ng closing entries, sabi ko nga, kailangan ng closure. These are the following steps, to be conducted. Okay? The first step is for the income accounts to be debited. And then, all expenses accounts are credited. Okay? Bakit? Kasi nga, kino-close natin Ibig sabihin, the opposite normal balance ang gagamitin natin. Hindi ba? So, yung income accounts, dating may normal balance na credit, dapat dinidebit mo at this time. The expense accounts na may normal balance na debit, dapat i-credit mo this time pag closing entries. What else? Now, yung resulting balance, kung merong diferensya, di ba? Okay, sa closing entries, yung difference niya, okay, ilalagay natin sa income summary account or kung makikita nyo sa ibang libro, nakalagay income and expense summary. Lagay na natin, income and expense, or income summary, pareho rin po yun, okay, income summary account, okay. Now, next step, okay, in preparing the closing entries, the balance of income summary ay kina-close daw sa owner's capital account. Kung ano yung owner's capital account na ginamit sa trial balance, doon po natin siya i-close. Okay? Now, next step, any balance in the owner's drawing account is close to the owner's capital account. Kung meron. Kung meron drawing lang, Okay? So, yun po. So, gawin po natin. Okay, inilagay ko na. Saan po galing ito? Doon sa ginawa ko kanina. Okay po? Now, okay? So, ang sabi, first step, closing entry. Again, first step, the income accounts are debited. I-debit natin ang income accounts. Ano ba ang income accounts na ginamit? Service revenue earned. Okay? In-screenshot ko lang po ito, Okay, can-drop ko lang, Ito po yung income statement account. Saan galing yan again? Dito po galing yan. Ayan, Yan. Itong portion na to. Itong column na to, dyan po siya galing. Okay? So, balik ako, Okay? Sabi niya, si income, Okay, income accounts are debited, all expense are credited, So, si income accounts, dinebit, 40,000. Lahat daw na expense accounts na dinamit, 20, 25,500, 8, 9 na supplies expense, bodies expense na 1,000, and 4,167 na depreciation expense, i-credit natin this time. That is to close the income and expense account, the income summary. Ano pa? Ang sabi, okay, the resulting balance is recorded in the clearing account called the income and expense summary. Ibig sabihin, yung balance or diferensya nito, di ba? 40,000, ito, 20, 25,500, plus 8, plus 9, plus 1K, plus 4,167, yung difference ng 40,000 at saka 60, so kung magkano yan, yung diferensya niyan, kumbaga pang balance yan, ilalagay mo sa income and expense summary. Okay? Sino ba ang lamang dito? Lamang ang credit. Ibig sabihin, para magbalanse, di ba, pag nag-entry naman tayo, balanse ang debit sa credit. Okay? Saan ko ngayon ilalagay ang income and expense summary? Sa debit, sa credit. Siyempre, tanong ko, sagot ko, Siyempre, lamang ang credit, edi ilalagay mo sa debit. Di ba? I-move natin to, Ay, sorry. Okay?
Ayan. Okay. Dapat ito, si salaries expense. Ayan. Ang gawin natin, remove si salary expense. Hindi ito dapat. Okay. So, pang-balanse daw siya dito. Ibig sabihin, ilagay natin siya dito. Mag-insert na lang tayo. Insert text box. Okay? Nandito dapat siya sa debit para nga mag-balanse. Di ba? Income, excuse me, and expense summary. Okay? So, magkano yung diferensya nun? 20,000. Kung magkano yung diferensya nun, ang lalabas po dyan, dapat ito. Okay? Tingnan natin kung yun ba talaga ang lalabas, ma'am. Okay? Pakita ko lang sa inyo, na dapat yun ang lalabas, ha? Okay? So, that is 20,000 plus 25,500 plus 8,000. Ay, okay. I'm sorry. Minus 800 plus 8,000 plus 9,000 plus 1,000 plus 4,167. That is 67,667. I-minus natin yung 40,000. That is 27,667. Pareho ba? Pareho. Okay? So, dapat yan yung lalabas dyan. Lumalabas, yan yung net loss ng company. Ibig sabihin, kapag net loss, pagdating sa closing entries, nakadebit. Okay? Gets ba? Pagdating sa closing entries, nakadebit kapag kino-close po natin. At kapag dating sa, tawag dito, sa worksheet, naka-credit. Gets ba? Now, again, kapag net loss, pagdating sa credit, pagdating sa closing entries, it should be debited. At pagdating sa worksheet, it should be credited, naka-credit yung balance niya. Kasi i-close natin di ba? Kailangan natin ng closure. Okay. Now, next, closing entry. Next step in the closing entries. That is, the balance of income summary is close to the owner's capital account. So, ang sabi niya, ang balance daw na to, dapat kino-close daw natin sa income and expense summary. That is the next step. Closing entry number 2. Okay? Ano bang ginamit doon sa trial balance? Okay? Ang ginamit na capital account sa trial balance is sheet capital. Hindi itong gagamitin mo, ha? Ang gagamitin mo, ang sabi, ang linaw-linaw ng instruction, ang sabi, balance of income summary or income and expense summary is close to the owner's capital account. Saan ba nanggaling yun? Ito yun, Okay? I-close mo daw yan dito. Okay? So, debit, sheet capital, bakit mo dinebit? Kasi nga, loss So, i-debit mo sa capital. Ibig sabihin, ang net loss ay nakababawas sa capital. Di ba? Sa statement of owner's equity po kasi, na, tawag dito, na financial statement, ang net loss ay binabawas sa capital. Kaya, in this case, i-close mo itong income summary or income and expense summary sa capital account. Kasi dati siya nakadebit Kaya ngayon, i-credit mo. Pero, sa capital account mo na siya i-close. Mapo-forward siya dun sa capital account. Next, closing entry. Okay? That is to record, to close the income summary to equity accounts. Now, next entry. Okay? Closing entry. That is, any balance in the owner's drawing account is close to the owner's capital account. Kung meron. In this case, wala naman po tayong balance, wala naman tayong drawing account Diba? So, paano i-entryhan yon? Diba? Okay? Yung may balance daw na owner's drawing, di ba dating nakadebit yon? Ika-credit mo ngayon. Okay? Ika-close mo sa capital account. Income summary. So that is debit. Debit kung meron Kung meron na drawing account, that is debit the capital account, then credit the drawing account. Gets ba? Hindi sa income summary. So, debit capital account, then credit the drawing account. I-close mo. Kasi, again, yung owner's drawing ay nakakabawas sa capital account. Now, let us proceed with the preparation of the post-closing. Wala tayo dito kasi wala naman tayong drawing account. Di ba? Now, let us proceed with the post-closing trial balance preparation. And the post-closing trial balance preparation, wala ko nilagay dyan kasi gagawin ko pa lang, para nga ma-illustrate po sa inyo. Now, sa post-closing trial balance po, I'm sorry. Okay. Dito natin gawin sa Excel file, ha? Okay. Sa post-closing trial balance,
Ano po ang basis po natin sa post-closing trial balance para prepare? Hindi ba kinlose na natin itong nominal accounts, the income statement accounts? Kung kinlose na po natin yan, closed na yan. Zero na yung balance niyan. Yung debit and credit, zero na ang balance ng lahat na yan. Wala, hindi mo nagagalawin yan. Ang matitira pagdating sa post-closing trial balance are the real accounts na lang. Gets ba? Okay? Real accounts na lang po ang matitira dyan. So, forward natin. Accounts. Okay? Yung mga accounts ng balance sheet. Saan kong kinuha yan? Ito yan, no? Kinopya ko lang. Okay? Yung, syempre tatanggalin ko dyan yung hindi balance sheet accounts. Ano? Or yung mga real accounts. So, kinapi ko yan. Pinaste ko po dito. Tatanggalin ko ngayon yung mga hindi real accounts. Lahat ba yan? Real accounts? Ano pa dyan? Okay? Tapos itong balance, ang ginawa ko, okay? So, kinapi ko rin to. Kinapi kong portion na to. No? Sinagad ko na doon. Tatanggalin ko na lang mamaya ang hindi. Okay? Control C. And then, control values. No? Values ang ginawa ko, ha? Kasi po, kapag kinontrol C, kinontrol V ko, pati yung formula mapipaste. Okay? So, debit ka, yung cash na debit. Okay? Accounts receivable, prepaid insurance supplies, office equipment, accumulated depreciation accounts payable, sheet capital. Okay? So, mamaya tanggalin natin sheet capital. Kasi mababago yan sa post-closing. Bakit? Doon po kasi sa income, doon po kasi sa closing entries natin. Kinlose natin, i-close natin sa capital account yung net income or net loss. At the same time, yung drawing, if meron. Okay? Itira natin yan, ha? Service revenue earned. Okay? Saan yun? Service revenue earned. Magkano yun? Ay, hindi pala yan. So, real accounts na lang pala ang matitira po dito. Again, no? Hindi kasama yan. Tanggalin ko yan. Tanggalin ko rin to. Tanggalin ko to. Tanggalin ko to. Tanggalin ko to. Matitira sa rent payable. Bad debts, wala rin. Allowance for bad debt is a contra asset account. That is a real account also. Pero naka-credit this time. And then, depreciation, wala na rin po. Unearned service revenue is a liability account. Now, aayusin ko po siya. Ang rent payable ay liability. Dapat kasunod po siya ng asset. Tama ba? Okay? So, ngayon, ito asset yan, contra asset. Okay? Ilagay ko siya pagkatapos ni accounts payable. Ang ginawa ko, kinat ko, cut. Okay? And then, ipapaste ko siya, ilalagay ko siya kung saan ko siya gustong isingit. Sa ibaba ni accounts. Gusto ko siyang isingit dito sa accounts payable, lagi na muna yan sa liability, ha? Okay? So, isisingit ko siya dito kay rent payable, insert cut cells. Okay po? And then, that's it. Allowance for bad debts, dapat kasunod po ito ni accounts receivable. Insert cut cells. No? Naka-credit po yan. Now, ito total ko po yan. Dapat balance yan. No? Tapos, dapat si capital account, no? Okay? Si capital account, nasa na yun? Ayan. Si capital account ay hindi ang nakalagay, saan yun? Ay hindi ang nakalagay dito. Okay po? Si capital account ay, okay? Itong balance na to. Itong 60,000 na to. Plus or minus, di ba? Net income or loss, hindi ba? Ganito na lang, gawa natin ang account, si capital account. Para po malinaw. Okay? Si capital account. Okay. Tabi ko lang dito, ha. Saka ko natatanggalin mamaya. So, this is sheet capital. Okay. Si capital account, that is equivalent to 60,000. Okay? Plus or minus net income or net loss. Diba? May entry tayo na ginawa. Diba? Normally, ang mga nilalagay naman natin sa general ledger or the T accounts ay yung mga inentryhan natin. Okay? Entry number, closing entry number 1. Okay? Wala naman, di ba? Capital. Closing entry number 2, merong debit na 27,667. No? So, yun po ang ilalagay po natin dito. Okay? 60,000, that is 60,000. Ayan na. And then, may dinebit tayo na 27,667. Meron pa ba? Kung may drawing, ilalagay mo rin siya dito sa debit. So, lumalabas, ang balanse po dito, 60,000 minus 27,667. Ito po dapat ang ilalagay natin sa capital account ng post-closing trial balance. I hope that's clear. I hope pinanonood po ninyo ito. Okay? Now, this is 32,333.
Tingnan nga natin kung magbabalanse po tayo. Okay? Sum. Balance tayo. Okay? So, this is the post-closing. This is Locomotor Company. And then post-closing trial balance as of December 31, 2021. Okay? Okay. So, dapat ganyan na magiging itsura ng adjusted trial balance po. Ng post-closing trial balance po ninyo. So, I hope that's clear. Kapag may tanong po, okay, wag mahiya magtanong sa GC. Again, baka kasi ang tanong nyo ay tanong din ng iba. Okay? So, that's it everyone. I hope that's clear. No? Tanggalin ko na po ito. Okay? Ilagay ko po ito dito. Dun sa PowerPoint. Okay? Ang gamitin ko na lang is this one. Shift Windows S. Ulit. Kasi may ano. Shift Windows S. Tapos ginaganyan ko siya para yung portion lang yun na mapipaste. And then Control V. Yun ang inilagay ko sa sheet capital. And then our post-closing trial balance, no? Balances are this. At here. This is the post-closing trial balance for Locomotor Company. Again, real accounts na lang po ang natitira po dyan. So, I hope you understand everything. Ito pong nandito ay ito rin po yan. Capital balance beginning is the 60,000. Plus or minus net income or net loss. In this case, net loss po yung 27,667. Okay? Plus additional investment kung meron man. In this case, wala po tayong additional investment. And then minus the withdrawal. And in this case, wala naman po tayong withdrawal. So the ending balance of the capital account, that will be posted or that will be forwarded in the post-closing trial balance is 32,333. I hope that's clear. So that's it everyone. So God bless kung walang tanong. Okay? Kung walang tanong, kung may tanong, magtanong sa GC. Again, this is Ma'am Shi. God bless and make your family proud.